Mga kababayan, bago pa man kayo mag-scroll o lumayo sa video na ito, pakinggan ninyo muna ito ng mabuti. Dahil ngayong Hunyo 2026, may napaka-importanting balita para sa lahat ng SSS at GSIS pensioners dito sa Pilipinas. Hindi lang ito basta update. Ito ay tungkol sa inyong pera. Ito ay tungkol sa inyong kabuhayan. At ito ay tungkol sa malaking pagbabago na matagal na ninyong hinihintay. May isa pang mahalagang update na darating sa bandang huli ng video na ito. Isang bagay na hindi alam ng maraming pensioners at kung hindi ninyo ito malalaman ngayon, baka maapektuhan ang inyong susunod na pension release. Kaya huwag ninyong palampasin ito. Manatili kayo hanggang sa katapusan. Maligayang pagdating sa aming channel. Para sa inyong mga hindi pa nag-subscribe, pindutin na po ang subscribe button at i-on ang notification bell para lagi kayong updated sa pinakabagong balita tungkol sa SSS, GSIS at senior citizen benefits dito sa ating bansa. Ngayon, simulan na natin. Ang pinakamainit na tanong ngayon sa mga pensioners group at sa social media ay ito. Kailan ilalabas ang June 2026 pension? At totoo ba ang balita tungkol sa malaking pension increase? Ang sagot, oo, narito na ang kumpirmasyon. Ayon sa pinakabagong impormasyon mula sa SSS at sa mga opisyal na pahayag ng gobyerno, ang Hunyo 2026 pension release ay inaasahang ilalabas sa dalawang batch. Ang batch 1 at batch 2 na nakahanay sa inyong pension payment schedule na nakatali sa inyong Social Security Number o SSS number. Ang batch 1 ay para sa mga pensioners na ang huling dalawang digit ng kanilang SSS number ay nagtatapos sa 01 hanggang 05 at ang release ay inaasahan sa unang linggo ng Hunyo 2026, partikular na sa pagitan ng Hunyo 2 at Hunyo 6. Ang batch 2 naman ay para sa mga may ending digit na 06 hanggang 10 at ang kanilang release ay inaasahang mangyayari sa ikalawang linggo ng Hunyo 2026, mga Hunyo 9 hanggang 13. Para sa mga pensioners na direkta ang deposito sa bangko o sa e-wallet tulad ng GCash at Maya, ang inyong pension ay inaasahang makikita sa inyong account sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos ang opisyal na release date ng inyong batch. Para sa mga kumukuha sa pamamagitan ng SSS Accredited Payment Centers, branch ng bangko o sa inyong pinakamalapit na SSS Bayad Outlet, maaari kayong pumunta simula sa inaasahang release date ng inyong batch. Ito ang hindi alam ng marami. Kung ang inyong pension ay hindi pa dumarating pagkatapos ng 3 hanggang 5 araw mula sa inyong inaasahang release date, huwag kayong magpakalipas ng matagal na maghintay. Makipag-ugnayan agad sa SSS hotline o bisitahin ang inyong pinakamalapit na SSS branch para ma-verify ang status ng inyong pension. Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-inaabangan na balita, ang malaking pension increase na kumpirmado na para sa 2026. Ang SSS ay nagpapatibay ng patuloy na pagtalon ng halaga ng pensyon alinsunod sa Republic Act 11,100 o ang Social Security Act of 2018 na nagbibigay ng mandato para sa regular na pagtaas ng SSS benefits. Bukod dito, ang Kongreso at Senado ay nagtalakay ng karagdagang pension adjustment na magbibigay ng dagdag na benepisyo sa lahat ng qualified SSS retirees. Ayon sa pinakabagong impormasyon, ang dagdag na halaga ay maaaring umabot sa 500 hanggang 1,000 piso bawat buwan para sa maraming pensioners, depende sa kanilang kasalukuyang pension bracket. Para sa ilang pensioners na may mas matagal na talaan ng kontribusyon, ang pagtaas ay maaaring mas malaki pa. Halimbawa, kung ang inyong kasalukuyang SSS pension ay 6,000 piso bawat buwan at kayo ay makatanggap ng dagdag na 750 piso, ang inyong buwanang pensyon ay magiging 6,750 piso. Sa loob ng 1 taon, iyon ay dagdag na 9,000. Hindi biro ang halagang iyon, mga kababayan. Iyon ay pambili ng gamot, pambayad ng kuryente, pampunan ng pangangailangan ng inyong pamilya. Para naman sa GSIS pensioners, kabilang ang mga retired na government employees, militar at mga pulis, ang tinatawag na Cost of Living Allowance Adjustment o COLA ay kasalukuyang pinag-aaralan pa rin ng gobyerno
At ang mga opisyal na pahayag ay nagpapahiwatig na may darating na karagdagang benepisyo sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Ang mga GSIS pensioners ay pinapayuhang laging mag-monitor ng opisyal na announcements mula sa GSIS website at sa kanilang GSIS e-card records. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na madalas na sanhi ng pagtataka at kalituhan ng maraming pensioners, ang mga bawas sa pensyon. Pakinggan ninyo itong mabuti. Kung ang inyong natanggap na pensyon ay mas mababa kaysa sa inyong inaasahan, posibleng may mga deductions na naka-apply sa inyong account. Ang pinakakaraniwang dahilan nito ay ang mga sumusunod. Una, ang SSS salary loan o calamity loan na hindi pa nababayaran. Kung kayo ay kumuha ng loan mula sa SSS noong nagtratrabaho pa kayo o kahit bilang pensioner at hindi pa ito fully paid, ang SSS ay may karapatang i-offset ito mula sa inyong buwanang pensyon. Halimbawa, kung ang inyong pensyon ay 6,000 piso at mayroon kayong natitirang utang sa SSS loan na 250 piso bawat buwan, ang inyong aktwal na makukuha ay 5,750 piso lamang. Ito ay tinatawag na loan offsetting o clawback policy. Pangalawa, ang ACOP o ang Annual Confirmation of Pensioners ay isang napakakritikal na proseso. Ito ang paraan ng SSS upang ma-verify na ang pensioner ay buhay pa at karapat-dapat na patuloy na makatanggap ng benepisyo. Kung hindi kayo nag-ACOP sa loob ng itinakdang panahon, ang inyong pensyon ay maaaring mapansamantalaang pigilan o ma-hold habang hindi pa napapatunayan ang inyong katayuan. Huwag ninyong palampasin ito. Ang ACOP para sa 2026 ay kritikal na dapat gawin ng lahat ng aktibong SSS at GSIS pensioners. Ang hindi pag-ACOP ay maaaring mauwi sa suspension ng inyong pensyon at ang pagpapanumbalik nito ay maaaring tumagal ng ilang linggo o buwan. Kaya kung hindi pa kayo nag-ACOP ngayong taon, pumunta na kayo sa inyong pinakamalapit na SSS branch o makipag-ugnayan sa inyong authorized representative para tulungan kayong makapag-ACOP ng maayos. Para sa mga nais personal na pumunta sa SSS branch para sa kanilang mga katanungan, narito ang ilang praktikal na payo. Subukang pumunta ng maaga sa pagitan ng alas 8 at alas 9 ng umaga para maiwasan ang mahabang pila. Dalhin ninyo ang lahat ng kinakailangang dokumento tulad ng inyong valid ID, SSS ID o UMID card. At kung may request kayong isusumite, handa nang naka-fill out ang inyong form bago pa man kayo pumasok sa branch. Ito ay makakatipid ng inyong oras at lakas. Kung mayroon kayong kasamang pamilya o katulong, huwag kayong mahiyang humingi ng tulong. Ang SSS branch personnel ay sinanay na tumulong sa mga senior na miyembro, kaya huwag kayong nag-aalangan na ipaliwanag ang inyong sitwasyon. Para sa mga hindi makakapunta dahil sa kalusugan o distansya, maaari kayong mag-appoint ng authorized representative na may notarized special power of attorney para kumatawan sa inyo. Tiyaking ang inyong kinatawan ay may dalang dalawang valid IDs. Isa niya at isa ninyo kasama ang inyong ACOP form at iba pang kinakailangan. Mayroon ding napaka-importanting babala na ibinabahagi namin sa inyo ngayon. Mag-ingat kayo sa mga scammer. Sa panahon ng pension release, lalo na sa mga buwan tulad ng Hunyo kung kailan maraming inaabangan na updates, lalong nagiging aktibo ang mga taong may masamang intensyon. Sila ay nagpapanggap ng mga SSS o GSIS representative at nagtatanong ng inyong personal na impormasyon tulad ng inyong SSS number, CRN, bank account details at PIN ng inyong ATM o e-wallet. Pakinggan ninyo itong mabuti. Ang SSS at GSIS ay hindi kailanman magtatawag sa inyo para humingi ng inyong PIN, OTP o bank account password. Kung may tumawag sa inyo at nagsasabi na SSS o GSIS, employee siya at kailangan ng inyong personal na impormasyon, huwag ibigay, ibaba ang telepono. At i-report ito sa SSS hotline. Ang opisyal na SSS hotline ay 1455. Maaari din kayong mag-email sa memberservices@sss.tuldok.gov
@sss.tuldok.ph o bumisita sa opisyal na website ng SSS na sss.tuldok.gov.tuldok.ph. Para sa GSIS, ang kanilang hotline ay 1800-88474747 at ang kanilang opisyal na website ay gsis.tuldok.gov.tuldok.ph. I-bookmark ninyo ang mga numerong ito, i-save sa inyong telepono, at ibahagi ito sa inyong mga kakilala na pensioner. Ngayon, para sa mga nagtatanong kung paano eksakto nakukuha ang halaga ng inyong SSS pension, narito ang isang simpleng halimbawa. Ang SSS pension ay kinukuha batay sa tatlong formula at ang pinakamataas na resulta ang siyang gagamitin. Ang una ay ang tinatawag na minimum pension na para sa mga miyembro na may 60 buwan o higit pang kontribusyon, ang minimum ay 2,500 piso. Para sa mga may sataypo at 5 buwan pataas, ang minimum ay 2,500 piso pa rin, ngunit may dagdag na base amount. Ang pangalawang formula ay ang Average Monthly Salary Credit na AMSC na pinarami sa 2% tapos dinidinagdag ang 200 at 20% ng AMSC para sa unang 10 taon ng saklaw at dagdag na 2.1% ng AMSC para sa bawat taon na lalampas sa 10 taon ngunit hindi hihigit sa 13 taon. Halimbawa, kung ang inyong average monthly salary credit ay 10,000 piso at kayo ay nagbayad ng SSS contributions sa loob ng 30 taon, ang inyong monthly pension ay magiging nasa 5,000 hanggang 8 o 9,000 pisong saklaw, depende sa inyong exact na contribution history. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang suriin ang inyong SSS records para makita kung tama ang inyong computed pension. Kung pakiramdam ninyo ay mas mababa ang inyong pension kaysa dapat, maaari kayong mag-file ng formal na request sa SSS para mag-review ng inyong records. Isang bagay pa ang gusto naming ipaalala sa inyong lahat. Ang inyong pension ay hindi regalo. Hindi ito palimos. Hindi ito tulong biyaya. Ito ay inyong karapatan. Ito ay pinagpaguran ninyo sa loob ng maraming taon ng pagtratrabaho, ng pagbabayad ng buwis at contributions, ng pagiging responsableng miyembro ng lipunan. Ang bawat pisong dumating sa inyong pensyon ay bahagi ng inyong pawis, ng inyong sakripisyo, at ng inyong dedikasyon. At kaya, huwag kayong mahihiyang i-follow up ang inyong mga concern. Huwag kayong mahihiyang itanong ang inyong mga katanungan. Huwag kayong mahihiyang ipaglaban ang inyong karapatan. Kayo ay nagbigay ng marami sa bansang ito. At ngayon, ito naman ang panahon para tumanggap kayo ng karapat-dapat na benepisyo. Bago pa man tayo magtapos, mayroon pang isang bagay na gusto naming sabihin, direkta sa inyong puso. Alam namin na hindi madali ang buhay bilang retiree ngayon. Ang presyo ng pagkain ay tumaas. Ang gamot ay mahal. Ang kuryente at tubig ay nagmamahal. At minsan, ang buwan ay tila mahaba bago pa man dumating ang susunod na pensyon. Ngunit huwag kayong sumuko. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Maraming tao sa paligid ninyo na nagmamahal sa inyo at handang tumulong. And ay kami dito sa aming channel ay narito rin para tiyakin na lagi kayong may access sa pinakabagong impormasyon na makakatulong sa inyo. Ito ang aming pangako sa inyo. Kung napakinabangan ninyo ang video na ito, isang malaking kahilingan namin sa inyo. Ibahagi ito sa inyong mga kamag-anak, mga kaibigan, at mga kapwa pensioners. Maaaring mayroon silang katanungan na nasagot ng video na ito. Maaaring mayroon silang concern na hindi pa nila alam. At sa pamamagitan ng pagbabahagi, kayo ay nagiging bahagi ng isang komunidad na nagmamalasakit sa isa't isa. I-click din po ang like button at i-subscribe sa aming channel kung hindi pa kayo subscriber at i-on ang notification bell para hindi kayo mapalampas ng kahit isang mahalagang update. Ang aming channel ay narito para sa inyo, para sa bawat pensioner, bawat retiree, bawat senior citizen na naghahanap ng tamang impormasyon sa tamang panahon. Maraming salamat sa inyong oras at sa inyong tiwala sa aming channel. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Ingatan ninyo ang inyong kalusugan. At lagi ninyong alalahanin, ang inyong pensyon ay buo at ito ay para sa inyo. Hanggang sa susunod na video, kayo ay pagpalain. Ingat po kayo lagi.